Kabanata 776. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang aparisyon, multo na pinaikli ng banal na liwanag. Mayroong iba't ibang uri ng banal na halimaw, mga Diyos, buwan sa ibabaw ng dagat, o mga banal na sandata at matatalas na armas, ngunit bawat isa sa kanila ay may taglay na malaking momentum at pagbabago-bago ng lakas. Ang siyam na emperador at siyam na hari na mga disipulo ay matagal nang kasama ng banal na liwanag. Malamang na malaki ang nakinabang sa kanila mula rito. Ngunit ngayon, nakikipagkumpetensya pa rin sila sa atin para sa maliit na banal na liwanag na ito. Inaapi nila tayo. Biglang nag-react ang isang alagad. Sa katunayan, ang bawat sinag ng nakasisilaw na liwanag sa likod ng mga disipulong ito sa antas hari ay mahigit 5 metro ang haba. Hindi pa kasama rito na ang divine light ng Royal Realm Expert ay umabot na sa taas na mahigit 10 metro, at halos namuo na lamang bilang isang sangkap. Paano kaya sila malalabanan ng sinag ng liwanag na ito sa likod ng kanilang mga ordinaryong disipulo? Paano pa nila ito mapapatuloy na lalabanan? Hari man o maharlikang disipulo, kapag nabigo ang labanan, ang kanilang banal na liwanag ay magiging iyo. Maaari kayang may mali. Nakangisi na sabi ng isang bihasang disipulo. Sa itaas ng trono sa kalangitan, walang ekspresyon ang siyam na emperador at siyam na hari. Tama ang karanasan ng alagad na iyon. Bagamat tila sinamantala ng siyam na hari at ng siyam na dakilang emperador ang sitwasyon, kapag nabigo sila, ang banal na liwanag sa likuran niya ay mahahati sa dalawa at magiging pag-aari ng iba. Ayos lang kung manalo siya. Kapag nabigo siya, tiyak na makakabawi siya sa iba. Kapag nagbago na ang mundo, ito na ang katotohanan. Nakatayo roon si Zephyr at maingat na pinagmasdan ang siyam na hari at siyam na emperador. Walang duda tungkol sa lakas ng siyam na disipulong ito na nasa antas ng hari. Bagamat siya ay isang hari, hindi isang emperador. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay sapat na upang patayin ang lahat ng mga disipulo sa loob lamang ng ilang segundo. Kung tungkol naman sa siyam na dakilang emperador, bawat isa sa kanila ay humihinga ng palabas, halos totoo. Ang aparisyon, multo sa likuran nila ay maigsi at gumagalaw, na parang sila ay totoo. Kahit na ito ay isang disipulo sa antas ng hari o isang disipulo sa antas ng emperador, ang mga aparisyon, multo na namuo mula sa nakasisilaw na liwanag sa likuran nila ay pawang sagrado at pambihira, na may walang kapantay na kaluwalhatian. Ang mga aparisyon, multo ng mga banal na hayop, o ang mga itim na pagong, ay kayang yanijin ang langit at lupa at lumunin ang araw at buwan. O ang puti at pilak na layuning pumatay ay sapat na upang pukawin ang bituing ilog. Ang sigaw ng phoenix ay parang walang hanggang dagat ng apoy. Ang galit na ungol ng tunay na dragon ay nangangahulugan na ang ilog ng mga bituin ay nagbago ng anyo. Mayroon pang ang mga figurang parang Diyos na may mga pakpak sa kanilang mga likod. Inilabas nila ang kanilang kaluwalhatian, at ang kanilang liwanag ay tumagos sa kanila. Para silang mga matatandang lalaking dahan-daang humahaplos ng mga balumbon, ngunit pinigilan nila ang lahat ng mga Diyos na demonyo. Maraming aparisyon, multo ang mukhang mga sinaunang dragon-ikong dugo, ngunit nadama ni Zephyr na ang mga aparisyon, multo na ito ay hindi mga kakilakilabot na anino na ginawa ng mga sinaunang dugo, kundi ibang uri ng pag-iral. Tila mayroon itong isang uri ng pagsasama-sama ng espiritu at kaluluwa, na napaka-misteryoso. Siya ay isinama sa mga katawan ng hari at mga maharlikang disipulo, na nagtataglay ng walang kapantay na momentum. Naglilingkod. Biglang gumalaw ang mga mata ni Zephyr. Sa wakas ay naramdaman na niya kung ano ang kinakatawan ng aura ng 18 taong ito. Lakas. Gamit ang lakas ng espada, sa wakas ay naging seryoso ang ekspresyon ni Zephyr. Sa hitsura nito ngayon, imposibleng hulaan kung ang banal na liwanag ay naglalaman ng pinagmumulan ng isang sinag ng kapangyarihan ng liwanag. Gayunpaman, ang kapangyarihang nakapaloob dito ay maaaring mapabilis ang pag-unawa ng isang martial practitioner sa impose. Sapat na ito para mabaliw ang mga tao. Kabanata 777. Ngayon,
Tila walang sino man sa Siyam na hari at Siyam na dakilang emperador ang tunay na nakaintindi sa puwersa. Gayunpaman, hanggat binibigyan natin sila ng mas maraming oras, ang banal na liwanag sa kanilang mga katawan ay sisibol mula sa lupa na parang buto ng puwersa, sisibol, at lalaki, na gagawing mas madali para sa kanila na maunawaan ang pagkakaroon ng puwersa, kaysa sa mga ordinaryong tao. Kahit ano paman, kailangan kong patuloy na sipsipin ang banal na liwanag. Maaaring hindi maintindihan ng iba ang kapangyarihan ng puwersa, ngunit iba si Zephyr. Naunawaan na niya ang kapangyarihan ng puwersa ng espada, ngunit hindi pa rin kumpleto ang pag-unawang ito. Bahagi lamang ng puwersa ng espada ang naunawaan niya. Sa tulong ng banal na liwanag, ang aking kapangyarihan at bilis ng pag-unawa ay lubos na bubuti. Sa pag-iisip nito, maging si Zephyr, na hindi interesado sa banal na liwanag, ay nagsimulang makaramdam ng kaunting init sa kanyang puso. Nang sumunod na sandali, isang mahiwagang puwersa ang mabilis na nagpadala sa lahat ng mga disipulo sa paligid ng investiture stage. Boom! Kasabay ng tunog ng 18 malalakas na banggaan, nagsimulang umalangaw-ngaw ang tunog. Pagkatapos, ang trono kung saan matatagpuan ang Siyam na maharlikang disipulo ay mabilis na nagbago at naging 18 bagong posisyon. Ang 18 pinakamakapangyarihang disipulo na nakaupo sa trono ay tumingin sa lahat ng bagay mula sa mataas na kalangitan, na parang kinokontrol ng mga Diyos ng lahat ng buhay ang lahat. Ang 18 tronong ito ay malinaw na isang uri ng pagsang-ayon. Klang! Biglang lumitaw ang tunog ng pagkikiskisan ng mga armas. Ang karelagan ng ginto, bakal, at dugo. Sa isang iglap, tila may walang katapusang Hungarian pumatay na sumabog sa kalangitan. Ang sinauna at walang hanggang mga alon ay nagsimulang dumaloy sa entablado ng pagsasakatuparan. Boom! Lumubog ng marahas ang entablado ng pagsasaayos. Bigla siyang sumulpat sa lupa at lumitaw sa harap ng lahat ng mga manunood. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ng mga disipulo ay nagsimulang magningning ng may time na liwanag. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsimula na ang labanan ng hari. Lahat ay may sinag ng banal na liwanag, maliban sa Siyam na hari at maharlikang disipulo. Sa tuwing lalaban sila, ang banal na liwanag ang magkukusa na pumili ng kalaban nito. Muling umalangaw-ngaw ang boses ng amo ng Earth Devil Mansion. Sa sandaling ito, lahat ng mga disipulo sa investiture stage ay mukhang seryoso. Sa yugto ng pagsasakatuparan, ang aura ng gininto ang sibat at bakal na kabayo ay umabot na sa tugatog nito. Sa wakas, sa mga naglalaban-laban na disipulo, 2 sa kanila ang nakaramdam ng nakasisilaw na liwanag mula sa kanilang mga katawan. Swoosh! Bahagyang gumalaw ang kanilang mga mukha habang papasok sila sa larangan ng digmaan ng investiture stage. Sa sandaling ito, napansin ng lahat. Dahil sa sandaling ito, tunay na nagsimula ang labanan. Malaking tulong sa maraming disipulo ang masaksihan ang napakaraming labanan ng mga eksperto. Malaki ang maitutulong nito para mapahusay nila ang kanilang martial arts. Bata. Sa wakas natapos na rin ang swerte mo. Isang masamang boses ang narinig sa tainga ni Zephyr. Ang lalaking ito ay isang eksperto sa espirito na halos kapantay na. Ang pangalan niya ay Hiyanho, at isa siyang walang kapantay na henyo sa Nanhua-sect. Malamig ang mga mata nito, at nakatingin siya sa kanya ng may ngiting nakangisi. Sa katunayan, karamihan sa mga martial artist na nakatayo sa gilid ng investiture stage ay nasa kalahating hakbang patungo sa spirit, at 3 o 2 lamang sa kanila ang nasa level 9 agility. Si Zephyr, na nasa level 7 agility, ang tanging nandito. Isang insulto para sa isang level 7 agility martial artist na tumabi sa akin sa investiture stage. Hindi malakas ang boses ni Hiyanho, ngunit sapat ang lakas nito para marinig ng malinaw. Kabanata 778. Gayunpaman, nang marinig ng maraming disipulo ang boses ni Hiyuho, lahat sila ay nagpakita ng pagsang-ayon. Ang mga mahuhusay na martial artist mismo ay mayabang at arrogant, kaya paano nila matiis ang isang mababang uri ng pamumuhay tulad ni Zephyr?
Bahagyang kinilig si Dong Fangxiao, na nakatayo sa gilid ni Zephyr. Tumingin siya kay Hyunho nang may kakaibang ekspresyon. Siya, na nakalaban na si Zephyr dati, ay kitang-kita kung gaano kapambihira at kakilakilabot ang tila ordinaryong lalaking ito. Hindi napigilan ni Nalayan, Vince Scheidt, Aurora Greenwood at ang iba pa, na mga disipulo rin ng The Boundless Academy, ang mapamura. Nakakainis talaga ang ugali ng kabilang panig. Sa kabilang banda, ngumiti lamang si Zephyr. Wala siyang pakialam sa taong ito. Ang ganitong pag-uugali ay naging dahilan upang tahimik na gumalaw ang mga puso ng ilang eksperto. Nagtaka sila kung saan nagmula ang kumpiyansa ni Zephyr. Sa sandaling ito, mayroon pa rin siyang walang pakialam na saloobin kahit na nagsimula na ang isang tunay na labanan. Sa oras na ito, nagsimula nang maglaban ang dalawang tao sa investiture stage. Mayroong malaking agwat sa lakas sa pagitan nilang dalawa. Ang isa ay nasa level 9 agility, habang ang isa naman ay nasa kalahating hakbang patungo sa espirito sa loob ng maraming taon. Sa isang galaw lang, napalipad ang level 9 agility martial artist. Pagkatapos, isang nakasisilaw na liwanag ang lumabas mula sa likuran ng disipulong may level 9 agility at sumanib sa nagwagi. Noong una, kaunti na lamang ang natira sa banal na liwanag, at ngayon ang iba ay lalong hindi na gaanong naghihirap. May isip na kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban, ang banal na liwanag sa katawan ng kalaban ay tuluyang maglalaho at lalamunan. Pagkatapos, ang nakasisilaw na liwanag sa kanilang mga katawan ay nagsimulang magkaramdaman. Gayunpaman, isa sa mga disipulong naramdaman ay nanginginig sa buong katawan. Pareho silang kalahating hakbang patungo sa espiritu. Bawat isa sa kanila ay disipulo ng The Academy at disipulo ng Fire Cloud Sect. Hindi madali para sa kanila ang umabot sa ganoong antas. Gayunpaman, ang kanilang kalaban ay ang disipulo ng Beast Blood family. Ang estilo ng pakikipaglaban ng pamilyang Beast Blood ay kakilakilabot. Ang 4 na metrong taas at malakas na katawan nito ay nakatayo roon na parang isang Diyos ng demonyo. Ang mabangis nitong mga mata ay nagniningning na may mapanglo ng ngiti sa oras na ito. Hihihi, hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang magiging turno ko. Lumabas ang boses ng inapo ng pamilyang Beast Blood. May bahid ng metal na alitan sa kanyang boses, at ito ay nakakatakot. Tandaan mo ang pangalan ko. Lumpo na alakdan. Boom! Kasunod ng mabangis na ungol ng crippled scorpion na ito, ang braso na natatakpan ng itim na buhok ay mabilis na lumawak. Para itong isang makamandag na sawa habang sinunggaban nito ang mga disipulo ng Fire Cloud Sect sa paraang parang kidlat. Mabilis at makapangyarihan. Isang matinis na sigaw ang lumabas sa bibig ng disipulo ng Fire Cloud Sect. Napunit ang isa sa kanyang mga binti ng alakdan, at siya ay nalipad pa atras. Ang lakas ng loob mo. Ang ganitong brutal na pag-uugali ay direktang naging dahilan upang umungol ng galit ang mga elder ng Fire Cloud Sect. Hindi itinago ni Pyle na Scorpion ang kanyang kayabangan. Tumawa siya ng malakas, hindi pinansin ang galit na ungol ng mga elder ng Focus Fire Cloud Sect. Sa katunayan, kahit na ang lakas ng disipulong ito ng Fire Cloud Sect ay hindi kasing lakas ng sa kanyang kalaban, maaaring hindi naman siya matatalo ng ganito kalakas. Masyado lang talagang siksik ang aura ng crippled scorpion, at sadyang hindi ito makatao. Kaya naman, masyadong mabilis siyang nabigo. Ang kahanga-hanga ay parang isang bundok. Minsan, ang momentum ng isang martial artist ay maaaring gumanap ng mahalagang papel. Kabanata 779. Bum! Isang sinag ng liwanag ang dumaan at ang nawalan ng malay na disipulo ng Fire Cloud Sect ay napalabas. Bumalik ang dating anyo ng lupa. Bagamat isa itong labanan, hindi ba't napakalupit nito? Tutol ako. Hindi napigilan ng isang elder ng Fire Cloud Sect ang mapasigaw habang pinapanood ang kanyang minamahal na disipulo na binubugbog sa ganoong kalagayan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa Earth Devil Mansion Lord, sa Old Black Demon, at sa Master ng Lanhay Palace. Ang tatlong ito ang mga hukom sa labanang ito.
Ganito ang tinatawag na hegemonya. Buhay at kamatayan, dugo, hindi na kailangan. Malamig na sabi ng matandang itim na demonyo. Sa ganitong pagkakataon, hindi ba't magiging kakilakilabot ang makasalubong ang disipulo ng crippled scorpion? Oo, kung magpapatuloy ito, mamamatay ang mga tao. Sa itsura nito, ang crippled scorpion na ito ay sadyang uhaw sa dugo. Sa loob ng ilang panahon, maraming disipulo sa labas ng bukid ang hindi napigil ang sumigaw. Gayunpaman, kung para lang sa kasiyahan ko, kukunin ko ang aking banal na liwanag. Total, si Palace Master Lanhai ang unang nagsalita. Kahit na masarap sa pandinig ang boses, hindi ito may kakaila. Sok. Sa harap ng mga salita ni Palace Master Lanhai, sandaling ngumiti lamang ng mapanglo si crippled scorpion. Bagamat hindi pinapayagang pumatay ng tao ang mga salita ni Palace Master Lanhai, hindi naman nila sinabing hindi sila pinapayagang pumatay ng tao. Habang nililinis ang labanan, muling nagtama ang dalawang sinag ng nakasisilaw na liwanag. Hindi ko inaasahan. Ang bilis ko na naman. Bawat galaw ay naglalaman ng lahat ng uri ng banal na kapangyarihan. Masasabing ang isang kalahating hakbang patungo sa Spirit Disciple ay kayang pumatay ng isang martial artist na nasa agility ng hindi mabilang na beses gamit ang isang daliri. Ang pag-abot sa antas na ito ay sapat na para maipagmalaki. Maraming mga master ng akademya ang nagpakita rin ng bahagyang ngiti sa kanilang mga mukha. Nakuha na ni Zephyr ang kanilang atensyon. Sa hinaharap, tiyak na magiging isang walang kapantay na eksperto si Zephyr, ang haligi ng suporta ng The Boundless Academy. Gayunpaman, hindi pa rin niya ito magawa ngayon. Magiging kakaiba kung kaya niyang labanan ang isang disipulo na halos kapantay na ng espiritu. Siyempre, may mga taong hindi optimistiko tungkol kay Zephyr, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi lahat ay optimistiko tungkol sa kanya. Ang Walang Hanggan Academy. Nakipaglaban si Dong Fangxiao kay Zephyr, kaya natural lang na alam niya kung gaano kasama si Zephyr, at kalahating taon na ang nakalipas. Sa oras na ito, dapat ay mas malakas si Zephyr. Hihi, natatakot ako na maraming tao ang mabibigla ng lalaking ito. Nakangiting sabi ng pinakamatandang disipulo ng Wind Peak ng The Boundless Academies. Umubo ng ilang beses ang hari ng poison ng Spiritime Peak at pinaikit ang kanyang mga mata. Sinaguyan ng Heavenly Palace Peak, Bentley Son of Feather Peak, at maging ang Zuan Chenchong ng Beast Peak ay nagsimulang mapangot siyang tumawa. Bagamat hindi maganda ang kaharian ni Zephyr. Gayunpaman, kung si Zephyr ay tunay na itinuturing na isang ordinaryong level 7 agility martial artist, ang malas na iyon ang tiyak na magiging kalaban niya. Kabanata 780. Ngayon, tiningnan nila si Hianho mula sa Nanhua sect ng may awa. Siyempre, iilang tao lang ang nakakaalam ng tunay na kakayahan ni Zephyr sa pakikipaglaban. Kaya naman, karamihan sa mga tao ay hindi pa rin mataas ang tingin kay Zephyr. Ang aking kaharian ay hindi gaya ng iniisip mo. Nako, kung alam mo na kung ano ang makabubuti para sa iyo ngayon, dapat mong tanggapin ang pagkatalo ng may pagsunod, lumuhad at ibigay sa akin ang iyong banal na liwanag, at pagkatapos ay umalis ka na. Kahit hindi ko alam kung paano ka nakarating sa puntong ito, tapos na ang iyong swerte. Puno ng halatang sarkasmo ang mukha ni He Xiaoho, at patuloy pa rin siyang nanunuya. Sa katunayan, kahit si He Xiaoho ay hindi inaasahan na magiging ganito siya kaswert. Napakahalaga ng unang labanan. Kung mabibigo siya, ang kanyang momentum ay lubos na maaapektuhan. Tuwang-tuwa siyang magkaroon ng kalaban na tulad ni Zephyr. Sa kanyang palagay, sa oras na ito, napakaswerte niya na tinulungan siya ng langit. Tapos ka na ba? Habang nakatingin kay Hianho, magaan na sabi ni Zephyr. Ang dami talagang gustong sabihin ng lalaking ito. Napakawalan Jia. Swoosh! Kumunot ang noo ni Hianho. Umungol siya ng malakas, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan, at ang kanyang figure ay parang dragon o tigre, at mabangis na sumusugod kay Zephyr. Bigla na lang, isang matalim na pagsabog ng enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Hianho, at naging isang substansya.
Para bang isang malaking divine spear ang tumama sa katawan ni Zephyr. Ang isang eksperto sa half-step to spirit realm ay natural na napakalakas. Sa sandaling kumilos siya, parang nahati ang langit at lupa. Napakalakas ng puwersa na halos mabaluktot nito ang espasyo. Ito ang pagtitipon ng enerhiya sa sibat ng Nanhua sect. Ang pinakamataas na antas ay sapat na upang tumagos sa mga bundok at ilog. Bagamat hindi pa naaabot ng kaharian ni Hyunho ang antas na ito, ang pangkalahatang enerhiya sa sibat ay umabot na sa mataas na antas. Nakapasok na siya sa kaharian. Palihim na tumanggo ang mga matatanda. Ang nakatatanda ng Nanhua sect ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may koronang parang crane sa kanyang ulo. Sa sandaling ito, bahagyang tumatango siya, na may bahid ng kagalakan sa kanyang mga mata. Swoosh! Nang maramdaman ang kakilakilabot at matalas na enerhiya na nagmumula sa kabilang panig, mabilis na lumipad pataas ang figure ni Zephyr. Bilang pinakamalaking maitim na kabayo sa Royal Battle. Natural na nanalo si Zephyr sa pastahan ng maraming tao. Dahil sa kanyang cultivation na nasa level 7 agility, bihira siyang umabot sa ganitong antas, pero imposibleng makalaban niya ang isang disipulo ng kalahating hakbang sa spirit realm. May gumawa ng tiyak na paghatol. Boom! Nag-ipon ng enerhiya sa isang sibat, ang divine spear ay sumibat pataas, nag-iwan ng hindi maitagong bakas sa lupa. Swoosh! Sa sumunod na sandali, lumitaw si Zephyr daan-daang metro ang layo. Naiwasan niya talaga ang atake ko. Nang tumingin si Hyunho kay Zephyr, medyo nagulat siya. Pero di nagtagal, nagpakita siya ng mapanghamak na tingin. Nakikita kong kakaiba talaga ang bilis mo, pero imposibleng makalaban mo talaga ako. Sa pagkakataong ito, kailangan mo nang mamatay. Bahagyang gumalaw ang palad niya. Sa susunod na sandali, sa mga kamay ni Hyunho, isang maikling sibat ang muling lumitaw sa kanyang palad. Isang maikling sibat ang muling lumitaw sa kanyang palad. Ninefold spear. Swoosh! Nabitawan ang maikling sibat. Ang void ay nahati sa siyam at pagkatapos ay sumugod patungo kay Zephyr. Ang bawat isa sa siyam na maiikling sibat ay may taglay na walang katapusang kapangyarihang mapunit. Pinalibutan nila ang lahat ng ruta ng pag-urong ni Zephyr. Gamit ang enerhiya bilang pundasyon. Ito ang kahusayan ng pamamaraan ng paglilinang ng Nanhua sect. Nagsimulang humatol si Zephyr.